Basta tawagan mo kami ng ate mo, ha? Huwag kang magdadalawang isip lapitan kami. Tandaan mo na pamilya na tayo. Si ate Marilyn naman ang nagsalita. She treated me like her own little sister too. Nasa pintuan pa lang sila na may maisip naman akong tanungin, kaya agad akong bumangon. Sandali lamang po ate. Tawag ko sa sister-in-law ko. Huminto naman silang dalawa at lumingon sa akin. Bakit Bea, may kailangan ka ba? Tanong ni ate Marilyn. Umiling naman ako. Maitatalo lamang po ako. Ate Savannah, kapag po ba nahanap na natin si Lance? Sabi ko at bigla pa siya sa tanong ko. Sige, sabihin mo lang sa amin, Beatrice. Mahanap po natin siyang ligtas pero may kinikilala na po siyang ibang asawa? Tanong ko. Naikuyom ko ang aking kamao dahil sa naramdamang kirot sa dibdib. Nangyari na yun kaya natural masasaktan ako. Ilang taon kami magkasama ni Lance at taghiwalay lamang kami dahil sa nangyaring trahedya. Tapos na makita na namin siya at saka naman may kinikilala siyang ibang asawa. Ang hirap ngang paniwalaan kahit nakita pa rin yun ng dalawang mata ko. O sadyang ayaw rin talagang tanggapin ng puso ko. Ibang asawa? Anong ibig mong sabihin doon, Bea? Naguguluhang tanong ni Ate Savannah sa akin. I took a deep breath na may ilan na mahalagang bagay po siya nakalimutan at nagpakasal po siya sa ibang babae na ngayon po'y asawa na niya. Ano po bang gagawin ninyo, ate? Kung nangyari po ang bagay na iyon, ano po ang gagawin ninyo? Tanong ko. Gusto ko malaman kung ano sasabihin nila tungkol doon na kung may gagawin ba sila laban sa asawa ni Lance ngayon. Napaka-imposible ng mga sinabi mo, Bea. Umiiling ni saad ni Ate Marilyn. Kung mangyayari yan, hindi mo dapat hayaan. Hindi. Ikaw ang legal wife ni Lance. Ikaw lang ang dapat na kalilanin ng asawa niya. Hindi dahil mahal ka niya o ano paman. Ikaw. Ikaw ang dinala niya sa harap ng altar at pinakasalan. Ikaw ang asawa niya nakarehistro sa marriage certificate ninyo. At kahit sabihin mo pa o mangyari man na magkaroon siya ng amnesia, hindi siya pa pwede magkaroon ng ibang asawa. Hindi dahil lumalabag siya sa rules, kundi ikaw lang ang may karapatan kay Lance. Dahil hindi ang ibang tao lang. Beatrice? Sang-ayon ako sa sinabi ni Mary. By the sea. May ibang asawa man siya ngayon, hindi namin tatanggapin ng babae. Walang mang babagaw sa posisyon mo sa buhay ng kapatid ko. Di namin nahayaan na mangyari yan. Saan ni Ate Savannah? Natinangoan naman ni Ate Marilyn. Magsasampa ako ng kaso laban sa babaeng yon dahil hindi niya dapat i-take advantage ang sitwasyon ng kapatid ko. Hindi siya dapat magpakasal sa lalaki may amnesia dahil iisipin naman niya ha, paano kung may sarili palang pamilya to? Tapos aagawin niya lang karapatan ng totoong pamilya nito. Hindi po pwedeng mangyari yon, Bea. Ako mismo ang gagawa ng paraan para maghiwalay silang dalawa. Matapang na saan ni Ate Savannah. Nakahiga ako ng maluwag dahil hindi lang ako ang mga kaibigan namin again sa ginawa ni Lance at Nermiza. Pati si na Ate Savannah at Ate Marilyn ay ayaw rin silang mangyari iyon. Siguro sapat ng dahilan yon para magdiwala ako na hindi mawawala sa akin si Lance ng tuluyan. Bakit bati ko sa asawa? Hi! Napagbuksan niya ako ng pintuan. Kumunot agad ang kanyang noo at tumigas sa ekspresyon ng mukha niya. What are you doing here? Malamig na tanong niya sa akin. Pwede ba kitang makausap? Lance? Tanong ko. Pinagsiklop ko ang mga daliri. Nandito ako para kausapin ulit siya at hindi ako manggugulo sa kanila ni Narmisa. Gusto ko lang siyang makausap at susubukang kumbinsin siyang bumalik sa Manila. Sinabi ko naman, 'di ba, na hindi ako susuko. Hindi. Dahil totoo ang sinabi ni Ate Marilyn. Ako ang may karapatan kay Lance. Bea, wala na tayong pag-uusapan, di ba? Kung nandito ka dahil pipilitin mo na naman akong sumama sa iyo pabalik sa Maynila, tigilan mo na. Tigilan mo na ako. Dahil hindi ako sasama sa iyo at nagsasayang ka lamang ng oras mo. Malamig na saan pa niya at sa harapan ko mismo ay sinara niya ang pintuan ng may kalakasan. Napayoko ako at nakatutok sa aking dibdib. Hindi ako sanay sa trato niya sa akin ngayon. Ano bang ginawa ng babaeng yun at nagkaganito ng asawa ko? Ibang-iba na talaga siya sa Lance na nakilala namin. Bumalik na lamang ako sa kotseng nakapark lang sa gilid at nang makitang paglapit ko, bumukas kagad ang pintuan sa driver's seat. Ano nangyari? Sinaktan ka na naman ba niya? Tanong sa akin ni Orif. He is worried again. Wala sana akong balak na isama siya dahil baka maubos na naman ang litid ng kanyang pasensya pero matigas din naman ang ulo niya. Baka raw kasi may gawin na naman sa akin si Lance. Inaasahan na raw niya iyon. Hindi ako pinapasok. Malungkot pang sagot ko. Bumaba siya mula sa sakyan at tinarap ang bahay ni Lance. Nasa magkabilang bewang niya ang kanyang mga kamay.
Maralaman lang talaga namin ang katotohanan. Ako ang magkakaladkad sa kanya pabalik sa Maynila, makikita niya. Wika niya. No, ikaw bang nawala ng alaala, Orif? Ano yon? Ang alam ko, nagkaroon din ng selective amnesia si Orif dahil din sa isang car accident. Hindi ba na-aksidente ka rin dati? May amnesia ka noon. Sabi ko na ikinatango niya. Yeah, tama ka. Selective amnesia yon. Pero di ko alam kung pareho rin ang sitwasyon namin ni Lance. Ang naalala ko lang noon ay may naunang memorya ko. Nakalimutan ko mismo ang breakup namin ni Esther. Ang naalala lang ay siya pa ang current girlfriend ko pero may iba na pala. Bukod sa kanya. Sabi niya at bumuntong hininga pa. Sa tuwing naalala ko, nakipaghiwalay ako noon sa asawa ko dahil nawala ang pagmamahal ko sa kanya ay parang gusto kong saktan ang sarili ko pero dahil din sa kagustuhan ko noon, may isang tao rin ako nasaktan at siya ang babaeng pinalit ko kay Esther. Hindi ko lang siya kayang mahalin mulit dahil bumalik na rin ang pagmamahal ko kay Esther. Mahabang saan niya. Napangiti ako sa narinig kong kwento niya. Kung hindi ba siya na-aksidente noon, kung hindi ba nawala ang alaala niya sa second girlfriend niya, ay sila pa kaya ni Esther magkatuluyan? Na-curious ako sa mga nangyari sa kanya noon. Totoo bang na-fell out of love ka noon kay Esther? Curious kong tanong sa kanya. Hindi. Mabilis na sagot niya at sinabayan pa ng pagtango. Paano nangyari yon? Bakit umabot kayo sa puntong naghiwalay? Namimilog ang mga matang tanong ko. Sabihin na nating mas nasapawan to na ibang bagay kaya naisantabi ang isa. Yun lang. Makahulog ang sagot niya. Kaya pala, ang layo-layo ng loob sa akin ang asawa ko noon. Yung tipong kasama ko naman siya lang din ang iniisip ko sa panahong yon. Pero iba palang naiisip niya. Kaya pala, nararamdaman ko rin na tila may isang mataas at matayag na padara nakaharang sa kanya para lapitan ko siya. Iniiwasan lang pala niyang muling mahulog sa akin dahil alam niyang masasaktan siya kapag bumalik ng alaala ko. Naisip na niya ang posibleng mangyari. Naiwan at pagpalit ko pa rin siya. Mahabang sambit pa niya. Na mag-propose rin siya ay tinanggihan siya ni Esther at doon sinabi sa kanyang lahat na matagal na silang tapos at may iba siyang girlfriend. Anyway, nandyan na si Lance. Sabi niya at umayos sa pagkakatayo niya. Lumingon naman ako sa likuran ko at nakita na papalapit siya sa kinaroroonan namin. Lance, ano pa bang kailangan ninyo sa akin? Sinabi ko na hindi ako babalik sa Maynila. Nasaktan ako sa sinabi niya. Bakit? Bakit ba ayaw niyang bumalik? Bakit ayaw niyang sumama sa amin pa uwi? Dahil ba sa asawa niya ko, no? Nag-aalala ba siya na baka maiwan dito mag-isa si Misa? Yun lang ba ang kinatatakutan niya mangyari? Dahil kung yun nga ang dahilan, handa akong sabihin sa kanya na isama niya si Misa sa Maynila at hindi ako magiging kontrabida sa kanilang dalawa basta bumalik siya. Dahil may bala kaming ipatingin siya sa doktor para magamot na rin siya at malaman namin kung ano rin talagang nangyari sa kanya na kung bakit may amnesia siya. May naalala siya pero iilan iwala rin. Anong klaseng asawa ba si Misa para sa'yo, Lance? Sigurado ka ba na siya talagang asawa mo? Siya ba ang naalala mong pinakasalan mo? Matapang na tanong ni Orif at lumapit pa siya kay Lance. Para naghahamon lang ng suntukan si Orif kaya bago pa sila magkainatan ng ulo, hinila ko na siya sa pulso niya. Ori, anong ibig mong sabihin doon? Halataman sa mata niyang kaguluhan, hindi pa rin nagbago ekspresyon ng mukha niya. Ayaw niya talagang ipakita sa amin na confused siya sa sinabi ni Orif sa kanya. May naalala ka na ba? Siya ang dinala mo sa altar at pinangako ang mamahalin habang buhay? Nakangising tanong ni Orif. Kitang-kita namin pareho ang pag-atras niya. Napahawak pa siya sa sentido niya at nag-alala naman ako sa kanya. Lance! Sambit ko sa kanyang pangalan at akmang lalapitan ko na siya nang hinila ko ni Orif. Nabigla ako nang inakbayan niya ako nito. Totoong tapos na kay ni Bea, Lance? Biglang sabi naman niya at tinignan ko siya. Orif! She is my girlfriend now. Sabi niya at matunog ng umisi. Hindi nagbago reaksyon ng asawa ko pero mariin na ang titig niya sa amin. Sa pagkakaalala ko, si Esther ang girlfriend mo, Orif. Malamig na sabi niya at doon lang namin nalaman na totoong may amnesia nga siya. Hindi nga na isang biro lang amnesia tingi. Totoong may nakalimutan siyang mahalagang bagay sa nakaraan bago pa man siya na aksidente. May nakalimutan nga siya at ang naalala lang talaga niya ay, Lance, pareho pala ang pinagdaanan natin noon. Hey, matagal ng panahon na nakalipas. Ako at si Esther kasal na kami ngayon. Naaksidente rin ako noon, Lance, at may selective amnesia rin na katulad mo ngayon. Ang naalala ko rin ang nakaraan na matagal na ring lumipas. Hindi man ang kasalukuyan, I'm a father now.
Lahat ng kaibigan natin lumagay na sa tahimik na lugar. Hulaan mo naman kung ano nangyari sa inyo ni Bea. Naghiwalay na talaga kayo? Hindi ko talaga mapigilan ang bibig ni Orif. Sunod-sunod na mga sinasabi niya kaya hindi talaga ako makasabat pa sa kanilang dalawa. Ayaw magpaawat ni Orif eh. Ginugulo niya lang ang isip ni Lance. Tumingin naman sa akin si Lance at may pagtataka na nga talaga sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Lance? Kung hindi ka sasama sa amin ngayon, wala kang malalaman, Lance. Tandaan mo, wala kang malala rito tungkol sa nangyari. Alalahanin mo kung sino sa buhay mo, si Bea. Pero kahit ano pa ang sabihin ni Orif, hindi pa rin namin makumbinse si Lucas. Naging matigas din ang ulo niya at hindi nakinig sa amin. Kahit alataring gustong gusto niya magtanong, hindi pa rin niya iyon ginawa. May pumibigil sa kanya. Nagpabalik-balik ako sa pagpunta at hindi ko siya tinigilan. Kaya may mga pagkakataon na sinasadya niya na huwag akong makita. Masakit sa parte kong makita siya na may kasamang ibang babae. At mukhang masaya pa nga siya sa piling ng mga ito. Ako? 2 taon ako naghirap at may pinagdaraanan pa ako habang wala siya. Nasasaktan ako tuwing naalala ko na wala kami ideya kung nasa maayos na kalagayan ba siya o nakaligtas ba siya sa trahedyang iyon, pero ganito lang palang eksena habang wala nga kami sa piling niya. Mas masaya siya sa iba. Nag-init ang sulok na mata ko at nagbabadya ang mga luha ko. Napatingin ako sa daliri kong suot-suot ang wedding ring namin. Lance, nahanap ka na nga namin. Nakita na nga kita pero parang hindi pa rin kita nahahanap. Parang nawawala ka pa rin. Miss na kita. Miss na. Dinikit kong noo ko sa braso ko na nakahawak sa manibela ng sasakyan ko. Ngayon mag-isa na akong umalis. Ipagpapaliban ko ang trabaho ko. Humingal ako ng leave at nagdadalawang linggo na din ang ginagawa kong ito. Ngayon pa ba ako susuko sa kanya? Nahanap na namin siya. Alam ko namang babalik pa rin siya sa dati. Umaasa ako na babalik siya sa akin. Lance, hindi lang ako gusto kong makita noon. Si Lou, ang anak natin, Lance. Gusto ko na niyang makita. Hinahanap ka niya palagi. Si Dela, nagsisimula ka na rin niyang hanapin. Please, Lance, pilitin mo naman. Pilitin mong bumalik sa aming mag-ina. Humihikping sambit ko at sobrang sikip na talaga ng dibdib ko. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ko at hindi ko talaga lubos na matanggap. Bukod sa akin, bukod sa aming mga anak, may iba pa pala siyang pamilya. Sa lihim na pag-iyak ko sa loob ng sasakyan ko, siya namang pagpatak ng mga ulan sa labas. Halos hindi ko na nga namalayan pa dahil sa kakayoko ko lamang para umiyak. Parang pati ang langit, sinasamahan ako sa malungkot na kalagayan ko ngayon. Tila naiintindihan niya rin ako at gusto niya rin akong samahan. Pinunasan ko mga luha ko at nanalabo pa rin ang mga mata ko dahil sa daming luha na bumuhos sa aking pisngi. Masakit pa rin sa dibdib. Tila hinahatit na buhusan ng alkohol ang sugatan kong puso. Kumikirot at humahapdi siya. Lance? Nakatulog naman ako nang di ko namamalayan. Na magising ako'y nananakit ang leeg ko at mahapdi rin ang mga mata ko. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Halos wala din ako makita dahil sa unti-unti na siyang dumidilim. Isinandal kong ulo ko sa headrest nang humugot ako ng malalim na hininga. Napako naman ang tingin ko sa litrato ng mga anak ko. Sa kabila ng pinagdaraanan ko ngayon, nagawa ko pa rin ngumiti na masilayan ko magandang ngiti nilang dalawa. Mahal na mahal ko sila. Kaya't gagawin ko pa rin na makakaya ko pero kung hindi, kailangan ko rin namang huminto pa. Huminto pa ako, wala naman palang patutunguhan ng lahat. Ang ipinaglalaban ko kung mauwi lang pala sa wala at darating pa rin talaga ako sa puntong susukuan ko ng lalaking mahal ko. Nasusukuan ko ng asawa ko. Kung saan man siya masaya, doon din ako. Wala na ako magagawa pa sa magiging desisyon niya. Ang importante lamang sa akin, nagagawa ko pa rin siyang ipaglaban kahit ako pa rin umuwing luhaan. Basta nagawa ko siyang ipaglaban. Started the engine. Kung ngayon ako uuwi sa Maynila, gagabihin na ako. Plus malakas pa rin talagang ulan. Babalik naman ako bukas sa huling pagkakataon. Silulyapan ko pa ang bahay nila. Mapait akong ngumiti. Babalik pa rin ako, Lance. Babalik ako bukas dito. Sinuyod kong ulan para lamang makauwi at ang mga anak ko agad ang sumalubong sa akin pagdating ko sa mansyon namin. Mommy! Masayang tawag sa akin ni Lou. Humawak siya sa kamay na kakababata niyang kapatid. Napawi rin ang pagod ko na makita ko na sila. Parang sa kanila na lang talaga ako humuhugot ng lakas ng loob. Pero sa sitwasyon ngayon ng daddy nila, hindi ko pa kakayanin na makita nila ito. Gayong wala namang naaalala pa si Lance tungkol sa anak namin. Si Lou, hindi nga niya alam na anak niya ito kasi hindi naman siya nagtatanong.
Hindi siya nagtanong na kung nasaan na si Lou, na kung nasa maayos na kalagayan lamang ba ito o kung ano na ang nangyari. Kaya ako lang ang masasaktan kapag nakita na nila ang kanilang ama. Mas mabuting itago ko muna ang tungkol sa kanila. Hindi ko kakayanin sila ang nakikita kung nasasaktan. Lumuhod ako para pantayan ko sila. Mimi? Masayang tawag sa akin ni Dylan. Hinalikan kong tuktok ng ulo niya at ang kaliwang banda ko naman si Lou. Maigpit ko silang niyakap dalawa. Love na love kayo ni Mommy. Lou, Dylan? Sabi ko at pumiyok pa nga ang boses ko. Kung may mawawala man sa akin na isang mahalagang tao at kung si Lance man yun, sisiguraduhin kong hindi ang mga anak ko ang mawawala sa akin. Mas pipiliin ko pa rin ang asawa kong mawala at pakawalan ko. Pero hindi, sila Dylan at Lou. Mahal na mahal ko silang dalawa. Umupo kami sa sofa at nakipagkwentuhan ako sa kanila. Si Dylan kahit bol-bol pa siya magsalita, sinubukan pa rin niyang makasabay sa amin. Pansamantalang nakalimutan kong inaalala ko ngayon. Ang bigat sa loob ko dahil sa mga anak ko. Sila ang buhay ko ngayon. Sila lang ang meron ako sa ngayon kaya hindi ko hahayaan na pati sila ay mawawala sa akin. Hindi ako agad nakabalik kinabukasan dahil bigla ako nilagnat. Si Clover ang nag-aalaga sa akin. Balak sana akong alagaan ni Ate Savannah pero naging abala siya sa work niya. At akma pa siyang liliban pero mabilis na akong tumanggi. Nandito rin si Sander na kanina pa akong tahimik na pinapanood. Masyado siyang matalino na bata kaya alam kong palihim niya na akong inoobserbahan. Mas matanda lang ako na 1 taon sa kanya pero para naging kuya ko na rin siya. Overprotective siya sa mga nakababata naming kapatid na maging sa akin ganun din. Bakit ganyan makatingin sa akin, Sander? Nakangiting tanong ko sa kanya. Nangihina pa rin ako kaya ang boses ko'y ganun din naman. Nalagyan namin ni Clover ng maliit na bimpong basa ang noo ko. Kilala po kita, Ate Bea. May problema po ba? Nag-aalala tanong niya. Doktor siya at alam kong malalaman din niyang dahilan kung bakit ako nagkasakit ngayon. Wala, Sander. Wala akong problema. Huwag ka masyado mag-alala sa akin. Sina Ishi at Zane pa. Bakit di niyo man lang isala-salama rito? Miss na miss ko na silang dalawa eh. Sabi ko. Busy po si Ishi ngayon, ate. At si Zane naman po ganun din. Hindi rin naman namin sinabi sa kanila na dadalawin ka namin dito eh. Dahil kapag nalaman nila liliban sa mga klase ang mga yon, hindi yun pwede, Ate Bea. Si Ishi naman ang sumagot sa akin. Napatango ako. Naiintindihan ko. Mahalaga sa kanila ang studies nila. Ikaw ba, Clover? Hindi ka ba busy sa work mo ngayon? Tanong ko naman kay Clover. Busy po pero mas mahalaga ka ngayon, ate. Nang sinabi niya sa akin si Kuya Sander na may sakit ka at kailangan may mag-alaga sa iyo, agad ako nagbihis. At aganda, para lamang di ako iwanan ni Kuya sa bahay. Mahabang kwento pa niya sa akin. Hindi ko naman talaga kailangan pa na may mag-aalaga sa akin. Ano ba kayo? Naabala ko na kayo masyado eh. Ani ko tiningnan ko ang nakababata kong kapatid na lalaki. Kanina pa talaga siya seryoso. Ano naman kaya tumatakbo sa isipan niya? Ate, ang katawan mo over-fatigue na. Nakalive ka naman daw po sa trabaho mo ayon sa kwento sa akin ng isa kong kakilala mo na co-teacher mo. Pero bakit nakikita ko na masyado ka pa rin kinakawawang sarili mo? Madalas ka nalilipasan ng gutom at palagi ka ring puyat. Hindi ka aware pero malaki nang nagbawas sa timbang mo. Kaya bibigyan na lamang kita ng vitamins mo, ate, ha? Kailangan mo yun para hindi mawala ng gana mong kumain. Mahabang pahayag naman niya at talaga namang ipinakita niya sa akin ngayon ang pagiging doktor niya. Sige, dahil special patient mo ako ngayon, makikinig ako sa'yo, Doc. Sabi ko at bumuntong hininga lamang siya. Ate, huwag mong gawing biro yan, please. Nagsusumamong sambit pa niya. Akala niya dinadaan ko lamang talaga iyon sa biro. Di naman talaga ako nakikipagbiroan sa kapatid ko. Magiging masunurin ako ngayon dahil kailangan kong sundin ang gusto niya. Hindi ko titigilan sila sa pilitin siyang umuwi rito. Kaya kailangan ko siyang madala dito sa lalong madaling panahon. Tama po si Kuya Sander, ate. Seryosohin niyo po siya. Ani Ishi na kinatawa ko na mahina. Hindi nga. I am not joking, Sander. Makikinig ako sa iyo ngayon, promise. Next time kung babalik kayo rito, isama ninyo naman ang dalawang kapatid natin. Gusto kong makipagkwentuhan sa kanila. Ang tagal na rin ng panahon na hindi tayo nabubuong magkakapatid eh. Sabi ko. Totoong sinabi ko na bihira na lamang kaming nagsasama-sama talaga. Ano na palang balita tungkol kay Kuya Lance, Ate Bea? Tanong sa akin ni Clover. Natigilan naman ako sa tanong niyang iyon at napabuntong hininga. Clover, wag mo sanang kausapin si ate tungkol sa asawa niya.
Alam ko naman ang dahilan na kung bakit palagi siyang puyat at pagod. Hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap kay Kuya Lance. Isa yan sa nakaka-stress sa kanya ani Sander. Pero iba na to. Dahil nahanap na nga namin si Lance. Nahihirapan lamang kami na ibalik siya rito dahil nga sa Narmisa na yon. Sa dami ng tao na pa pwede magligtas sa kanya, bakit pa sa babaeng yon? Ayos sana kung naging lalaki na lamang Iba pa rin kasi ang kutob ko sa kanya Masama? Sobrang masama talaga. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Ate, paano kung hindi pala nakaligtas si Kuya Lance? Tanong sa akin ni Clover. Ligtas siya, Clover? Clover, nakaligtas siya. Saad ko. Nakaligtas nga siya at nasa piling pa rin ng ibang babae. Kaya ka palaging stress, Ate Bea. Ani naman sa akin ni Sander at ako naman ang dahilan kung bakit mukhang na-stress rin siya sa akin. Totoong nakaligtas ang Kuya Lance ninyo pero Sander, tatanungin lamang kita. Posible ba magkaroon ng amnesia ang isang tao? Mawawala ang alaala niya dahil sa barkong lumubog? Curious pang tanong ko. Hindi ko naman pinagdudahan pa si Lance. Totoong may nakalimutan siyang alaala niya at kasama na doon ang aming anak. Parang wala din siyang idea tungkol kay Lou Tiyak ako ng kasal din namin na isang alaala niya nakalimutan. Lumubog na barko? Tapos na walang alaala niya ng dahil lamang doon? Dalawang case lang ang dahilan niyan kung bakit ang isang tao nagkakaroon ng amnesia, ate. Posible sa pagkalubog nga ng barko. Pwede magbigay sa kanya ng trauma yung trahedyang yon. Hindi lang sa paglubog, maaari sa maraming dahilan. Kung may isang bagay rin ng katatakutan ng mga tao at ang pangalawa ay mabagok sa anumang matigas sa bagay ang ulo nito o ang mas malala pang mangyayari, yun ang mga dahilan, ate. Bakit po naitanong mo? Umiling na lamang ako dahil wala na ako maisasagot pa sa kapatid ko. Kung nakaligtas nga ba si Kuya Lance, ate? Kung ganon, nawala ang alaala niya? Gulat na tanong niya. I nodded my head and I sighed again. Totoong nahanap yun na nga siya, ate? Tanong naman sa akin ni Xander. Yeah, 2 weeks na pero ako mas nahihirapan sa sitwasyon. Hindi niya ako naalala bilang asawa niya at hindi niya rin alam kung sino si Lou sa buhay niya. Wala siyang ideya. Malungkot na sabi ko. Nung sabihin ko yun sa mga kapatid ko, halos hindi na nila ako iniwan pa. Para lang talaga samahan ako dahil naging mahina na naman ako. Umiiyak pa rin ako sa harapan nilang dalawa. Nang gumaling ako at saka lang ako bumalik sa probinsyang ito. At nang mapagbuksan naman ako ni Lance, ng pinto'y nagulat pa siya na makita ako. Akala ko pagtataboy na naman niya ako, katulad na madalas niyang ginagawa sa akin. Sandali lamang siyang tumitig sa mukha ko bago niya nahalikan ang siwang ng pinto. Senyales sa papasukin na niya ako sa loob. Pumasok ka. I-invited me. Natuwa naman ang puso ko. Sabi ko na Inanap kaya niya ako? Napansin niya kayang 3 araw din ako nawala at di nagpakita sa kanya. Kaya ba para nabawasan ang pagsusungit niya sa akin ngayon? Ang mabigat na madilim niyang presensya. Umupo ako sa maliit na sofa at hinanap ko sa Narmisa sa loob pero hindi ko siya makita. Nasaan kaya ang babaeng yon? Wala rito ang asawa ko. Sabi niya na ikinahinto ko. Ang pamilyar na kirot sa dibdib ko'y muling nagbalik. Kayang-kaya talaga akong saktan ni Lance nang hindi siya mismo namamalayan. Asawa niya? Samantalang akong asawa niya at wala nang iba. Paano ba kasi sila naging mag-asawa ni Narmisa? Paano nangyari yon? Napatingin ako sa kamay niya, sa ring finger niya. Nasaan ang wedding ring namin? Bakit nawala na yun sa kanya? Tinanggal kaya yun sa kanya habang nasa ospital pa siya? Kasi kailangan ngang alisin yun para kung operahan siya, maging ligtas pa rin siya. Lance? Ang alam ko lang, girlfriend kita at boyfriend mo ko. Kaya ginagawa mong lahat ng to para sa akin. Kaya mo ako pinipilit bumalik. Napagdesisyonan ko na, Beatrice. Sabi niya, tinintay ko ang sunod niyang sasabihin. Parang tanga ko dahil may ngiti na naman sa labi ko. Wala pa siyang sinasabi na tutuwa na ako. Ano yun? Anong napagdesisyonan mo? Tanong ko sa kanya. Di na ako makapaghintay pa sa maririnig mula sa kanya. Baka ang napagdesisyonan nga niya, masasama na siya sa akin pa uwi. Kaya niya ako inayang pumasok sa bahay nila. Kaya siya mabait sa akin ngayon. Sasama na ako pabalik sa'yo sa Manila. Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Seryosong sabi niya at sobrang saya. Napahawak ako sa mga kamay niya. Walang halong pagbibiro iyon. Lance, tamang desisyon yan. Naluluhang saad ko pero kumirot lang ang puso ko dahil binawi niyang kamay sa akin at dumistansya pa siya. Pero isasama ko pa rin ang asawa ko, Bea. Ayos lang sa akin. Ayos lang sa akin kung isama niya si Narmisa basta uuwi siya. Basta babalik siya. Yon ang mas mahalaga sa akin. Ayos lang yon, Lance. Ayos lang sa akin isama mo si Narmisa sa Maynila. Walang problema sa akin basta umuwi ka lang. Yon ang mahalaga sa akin, Lance. Tumatangong sabi niya.
Pero sa isang kondisyon, agad akong sumang-ayon sa kanya kahit may kondisyon pa iyon. Hindi naman siguro masama. Sige lang, sabihin mo sa akin, Lance. Kailangan natin maghiwalay, Bea. Diretsyong sabi niya, tila naging patalim iyon na sumaksak sa dibdib ko. Ha? Parang di kaya ma-process ng utak kong sinabi niya. Bakit kailangan namin maghiwalay? Lance, anong ibig mong sabihin? Nauutal ko pang tanong sa kanya. Kailangan nating putulin ang kung anumang koneksyon natin sa isa't isa, Beatrice. Hindi sasama sa akin ang asawa ko kapag hindi mo ibibigay sa akin ang kalayaan ko. At hindi ako babalik sa Maynila. Hindi rin ako sasama sa iyo kapag hindi mo ako pinagbigyan sa kondisyon ko. Mahal ko ang asawa ko at di ko siya pa pwedeng iwan dito. Hindi ko kaya yon. Lance, pumayag na ako. Pumayag na ako sa gusto niya na isama niya si Narmisa, pero bakit gano'n naman ang kondisyon niya? Bakit gusto pa niya makipaghiwalay sa akin? Ayos lang naman kung hindi niya ako maalala bilang asawa niya. Kahit bilang girlfriend niya, ayos na ayos na sa akin, pero eto, gusto niya makipaghiwalay sa akin at mapuputol na nga ang ugnayan namin. Dahil lang sa kagustuhan ng babaeng yon? Bakit yun pa? Bakit yun pa ang gusto niya? Bakit kailangan pa niya akong hiwalayan? Sumang-ayon na nga ako na isama niya si Narmisa.